Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. May gusto kang balikan? Pwedeng lugar or person? O may babalikan ka? O magkaroon ng pagbabalikan? O may babalikan? What's with the Six of Swords here in reverse? King of Cups in reverse. May gusto kang balikan na person na cold sa'yo. Gusto mong balikan yung tao na yan na cold sa'yo. Unemotional or cold. Or parang wala namang care. Or walang empathy sa'yo. Or cold lang siya. Pwedeng energy niya. O yeah, cold nga daw sa'yo yung tao na yan. Gusto mong balikan yung taong cold sa'yo. Siya ba yung nakatadhana sa'yo? Yung taong cold na yan sa'yo? Siya naman. Siya naman ang nakatadhana sa'yo eh. Pero cold siya sa'yo ngayon. Bakit? May influences ng iba yan? I mean, ginagawa ng deceit ng iba? Itong person mo kung kaya naging cold sa'yo? Hindi. Hindi naman ginagawa ng deceit ng iba. Ano yun? Ma-pride lang siya ngayon? Ma-pride? Ma-pride lang siya. Kaya ganun, cold siya, unemotional. Ganun ang tao, lalo pagka alam niyang gusto mong bumalik sa kanya o gustong gusto mo siya, nagiging ma-pride o lumalaki yung ulo, ganun. Kaya ang nangyayari ay, pero you will be together kasi nakadestined naman kayo eh. Pero ang nangyayari kung hindi man nakadestined, no? Kasi yung nakadestined nakatadhana na kasi yan eh, mangyayari yun na you will be together. Na pag-isahin kayo, may-unite kayong dalawa, gano'n. Pero kung hindi nakatadhana yan, o kung hindi nakadestined, no? Kunwari kung hindi nakadestined, no? Ay hindi nagkakatuluyan, no? Ganun. Kaya mahalaga daw yung balance, yung merong balance sa relationship. Yung meron kang self-love, kasi, and self-worth din. Kasi, merong mga tao na tinitaken for granted ka, no? Ng karelasyon mo. Iti-taken for granted ka ng karelasyon mo kapag wala kang self-love and self-worth daw. Kapag dun mo tinuon yung focus mo, atensyon mo sa kanya. Para bang yung patay na patay ka sa kanya, yung in love na in love ka sa kanya, yung siya na lang talaga ang gusto mong makasama sa buhay mo, lumalaki yung ulo ng tao na yun. Na-notice nyo yun, guys? Lumalaki yung ulo niya instead na ma-appreciate niya. Ganun yun eh. Parang na-repeal yung tao na yun. Pero, kunwari, pag ayaw mo, ay dun kanya gustong habulin. Or pag kunwari ay ayaw mo na din sa kanya kasi kung may ugali, no, ganun. Doon siya maghabol, doon niya na gustong makasama ka. It's toxic type of person yung ganun. Lalo na kung babae ka, lalaki siya. Para bang immature yung ganung klase ng tao. Para bang, pero naka-destined naman kayo eh. Wala naman, di naman siya ginawa ng deceit ng iba kung bakit cold siya eh. So, there's no reason na
outside influences. No, there's no outside influences kung bakit cold siya or emotional towards you. It's because of its pride. Because of his or her pride. Ganon. His or her kasi babae or lalaki, you know. Kasi ano to sa YouTube to And this is a collective reading. Alam niyo naman ang collective reading. So, depende sa gender ng person nyo. That's why I'm using his or her. Yes. Nakadestined. So, magkaroon naman ng movement to. Maging courageous at maging positive naman tong person na to. Na-pursue ka. Pangit yung gano'n na pag yung willing ka na makasama siya and then pinapairal niya yung pride niya, ego niya, yung pinapalaki niya yung ulo niya. Pangit yung gano'n, instead na magkaroon ng closeness na sa inyo, no? Kung meron man kayong pinagdadaanan, ups and downs sa relationship or on and off man. Pangit kasi pag may toxic sa relationship Alam mo may pride pa. Tapos yung parang pakipot-kipot pa, yung mga ganun. Yung may mga manipulation na halo, ganyan, may push and pull, ay talaga napaka-toxic ng relationship na gano'n. Kadalasan, ang ganong klase ng relationship, ang ending, hindi nag-work. Kasi toxic. Unlike sa relationship na both person na mag-partner ay willing na to be together. Na magsama na, walang patumpik-tumpik. And then, walang pinapairal na pride or ego between sa kanilang relationship or connection. So, ano pa? Ang energy ng person mo na to, na nakatadhana daw yan sa'yo, na si King of Cups. Cold siya ngayon. Ay, in reverse, unstable siya ngayon, guys. Parang hindi committed, hindi stable. O what's with the Knight of Pentacles in reverse energy ng person? Unstable talaga to. Unstable, ungrounded. Alam nyo, hindi siya komportable, hindi siya stable. Yan, hindi siya stable. Hindi siya feeling secured. Hindi tuloy-tuloy yung pag-effort niya sa'yo. Pwede din. Kung ano man yung ginagawa niya, hindi siya committed. Kung nag-reach out na yan sa'yo, hindi siya committed na tuloy-tuloy. Ganun. Or else ay so work niya ay patigil-tigil. Baka may pinagdadaanan din itong tao to. Baka may problema o may pinagdadaanan. Ganon. So, ano pa? Tungkol sa person mo na to na si Knight of Pentacles in reverse. Energy niya ngayon. Yan ang kanyang energy. Ano siya para bang aggressive right now. Passionate. Nagiging reckless. So driven. O maybe dahil ma-pride yung taong to, may ego. I think may ego din to kahit hindi ko kinlarify kung may ego, no? Mukhang may ego siya, pati. Gustong-gusto niya yung may exciting na ginagawa. Yung gusto niya ng excitement. Yung nararush yung kanyang adrenaline. Yung ganun ba? Mahilig siguro sa adventure to o pwedeng may pagka-player to right now. Player. O nagiging player to ngayon. Anong reason? Player ba to ngayon? Ito si Knight of Pentacles. That's why.
Hindi naman. Hindi naman daw naging player ngayon. Para bang, mas gusto niya yung mga exciting, no? Yung nagpapa-excite sa kanya. Na ginagawa niya or kung ano man yung nagpapa-excite sa kanya. Yun ang gusto niyang gawin. Ano pa ang tungkol dito kay Knight of Pentacles in reverse? Wah. Oh. In reverse to eh. Kung merong mga choices or option to, or may pinagpipilian na desisyon, or opportunities na nasa harapan niya na offer sa kanya, na ma-offer sa kanya, pwedeng ganun, or option man, o ano man to, na pwede niyang gawin, or career, ni pursue niya, or career, or love life, or pwedeng ganun na. Ay, alam niya na kung ano yung pipiliin niya, napili niya na kung ano yung gusto niya. Or kung may pinagpipilian to kung mag-reach out sa'yo or hindi, malamang yung hindi mag-reach out sa'yo. Yun ang choice niya. Yun ang decision niya. Kasi in reverse yung ano dyan eh. Page of Cups. Ano pa? Pero hindi na siya nakukonfuse o yung nalilito, naguguluhan. Hindi. Ayaw niya lang mag-reach out sa ngayon. Para bang hindi niya siguro feel or hindi siya willing na mag-reach out sa ngayon. Hindi siya ganun ka-courageous na mag-reach out sa'yo ngayon. Or kung sino man to, no, na hindi siya courageous, hindi siya brave na kontakin yun o ang mag-offer ng cup of love, pwedeng ikaw yan na hindi pa siya ready na kontakin ka or ang mag-reach out sa'yo. Ano pa? Balak. Anong balak ngayon ni Knight of Pentacles? In reverse na yan sa'yo. Ano kayang balak niya sa'yo? Ang mag-recover siya sa grief, sa emotional turmoil. Grief pala yan. Nung na-lose ka niya. Nung nawala ka na sa buhay niya. Oh. So, gusto niya makarecover. Yun ang balak niya, mag-recover na. From grief. From sadness. From desperation. Sa mga nawala. Nung nawala ka sa kanya. Kasi yun ang balak niya yan eh. And then, ano pa ang balak ngayon nito ni Knight of Pentacles in reverse niyan sa'yo? Tingnan natin. Ito energy niya lang to eh. Na hindi na siya nalilito, hindi na siya nako-confuse. Pero cold sa'yo. Cold siya pagdating sa'yo. Pwedeng gusto niya, balak niyang magpa-tame sa'yo or balak niyang yung maging maamo na sa'yo ba? Yung mag-build kayo ng close bond. Pero i-clarify ko to kasi may ibang meaning pa to eh. What's with the strength here? Ang balak niya ay
Alam niyo yung maging majestic siya, maging proud. Yung maging guarded sa'yo, yung maging guarded siya towards you, yung maging guarded siya pagdating sa'yo. Yung maging guarded daw siya sa'yo. Umiral talaga pride niya. See, hindi yung kanina, kundi alam niyo yung proud siya, ma-pride. Alam niyo yung majestic, yung personality niya, yung balak niya maging ma-pride. Yung talagang pairalin niya yung pride niya, yung maging proud siya, yung maging strong siya. No? Yung maging strong siya, yung parang majestic na hindi siya, na hindi kanya papasukin sa buhay niya, na magtaas siya ng wall niya, na maglagay siya ng wall, or yung maging defensive siya. Kasi pride niya yung pinapairal niya eh. Huwag niya ibaba yung pride niya. Ay, choice ng person mo yan. Pero nakatadhana daw kayo. See? Ganyan talaga siya ngayon, kaya pala gusto niya mag-recover from grief na nung na-lost ka niya, nung nawala ka sa buhay niya. Yun ang balak niya para maging strong na siya, para alam niyo yung strong na siya na hindi na siya nag-grief, para madipinsa niya daw yung sarili niya, na sa ganun na hindi na siya maging malungkot, na proud siya na naka-recover na siya from you. Nung nawala ka sa buhay niya, nung na-lost ka niya. Kanino bang kasalanan kung bakit nawala ka sa buhay niya sa kanya? Hindi. Both of you, pareho kayong dalawa na may kasalanan kung bakit nawala ka sa buhay niya. Pareho lang naman daw kayo. Pero, ganyan yung kanyang mindset ngayon eh. Ganyan yung thoughts ng person mo. Baka may iba pa nakatadhana sa'yo. Meron ba? Char. Nakatadhana doon sa'yo. Pangit pagka ganito yung nakatadhana sa'yo. Walang kwenta. Itong mga ganyan. Parang, pangit. Pangit yung energy niya. Hindi maganda. No? Yung ugali niya, may attitude siya, guys. Parang mayabang. Parang mayabang. Yan ang mga proud, no? Na parang yung pakita niya sa'yo na strong siya. Na hindi ka pwedeng pumasok sa buhay niya. Ganun ba? Ganun na maging guarded siya. Ganun. Ano in-embody mo energy ngayon? Pagka ganyan, wag na lang, hindi na lang. Pagka ganyan, di ba? Wag na lang. Yun nga lang, nakatadhana pa naman. Yun nga lang, nakatadhana. So, baka may nakatakda sa'yo. Magkaiba yun, guys, ha? Yung nakatadhana sa nakatakda. Tingnan natin. Hanap tayo. Baka nakatadhana, yan na matuto ka lang dyan, no? Na, yung matuto ka. Na parang lesson na yan. No? Parang gano'n. No? parang nakatadhana yan na mabigay ng lesson sa'yo. Na to love yourself. O, di ba? Malay mo eh. Pero nakatadhana, baka nakatadhana na you will be together for a purpose or mission. Pwede din gano'n, no? Pero tingnan natin kung may nakatakda sa'yo. Kasi magkaiba yung nakatakda. Kahit yung Tagalog na nakatakda sa nakatadhana, magkaiba yun, ha? May nakatakdang person ba na may-unite kayong dalawa na you will build a family? Tingnan natin. Yes, there is. Nakatadhana lang siya. Ito nakatakda na magsasucceed na you will build a family.
Um, meron. Ah, sino yung person na nakatakda na you will be together, na magkakaroon ng union sa inyo, na mag-build kayo ng family? Sino yung tao na yan? Ay, guys, ano pa na ipang-inspire sa'yo? Even ang kanyang feelings, yes, nang-inspire siya sa'yo. Ito yung nakatakda sa'yo. Siya nakatadana, nakadestined. Ito nakaset, appointed. Parang ganun na nakaset na you will be together. Ni King of Pentacles. King of Pentacles yung kanyang energy, or pwede din Page of Swords. Basta nang-i-spy daw siya sa'yo. Maring palagi. Talagang may feeling siya sa'yo. Pink yung color. Oh. Driven by his feelings. Or, kumbaga, her, no? Kasi, you know what? Collective reading. That's why I'm using his or her. No? So, depende kung yung person yung babae o lalaki. That's why. Driven by his or her feelings sa'yo. Kung kaya, talaga, alam mo yun, gustong-gusto kanyang obserbahan, matyagan, yung gustong-gusto niya mang-stalk sa'yo, gustong-gusto niya mang-spy sa'yo. Kasi, may feeling siya sa'yo eh. Or gusto ka niya, dinidesire ka niya, interesado siya sa'yo, ganun. And maybe, passionate siya sa'yo. Kasi red and pink. And nag-observe ba sa'yo? Itong isa, nakadestined kayo ng isa na yan na in destiny naman, iba-iba naman eh. Baka nakadestined na meron lang kayong gagawin sa tamang panahon, pero ito yung nakatakda na ma-unite kayo, guys. Ito yung nakatakda na ma-unite kayo, na bubuo kayo ng family, si King of Pentacles or Page of Swords. Pero nang-inspire lang kasi ito yung kanya na magsasucceed talaga to, na there will be a union na mangyayari, guys, sa inyo talaga nito ni King of Pentacles. Yan for sure, hindi niya pairalin yung pride niya. Walang pride for sure yan. Baka down to earth pa yan and humble. And alam niyo, hindi ma-pride, hindi ma-ego. Maybe may gagawin lang kayo niyan. You will not be together na as a couple or as a mag-partner nitong cold na person na yan. At mukhang napak-hardworking pa nito ni King of Pentacles. Magsasucceed to. Kasi nakatakda to, nakaset na talaga yon. Mas matimbang ang nakatakda kaysa sa nakatadhana lang. Magkaibang word yung destined ha. Yung nakatakda, nakaano na yan eh. Nakaset. Parang sinet na ng langit niya na you will be together sa ganitong oras, ganitong panahon. Yun nakatakda. Oh my gosh! Sige, ang Pentacles and the one for you. Hindi yung cold na person na mayabang, na ma-pride, na malaki ang ulo. Malaki ang ulo. Lumaki ang ulo niya. Baka nakatadhana lang kayo na may gagawing mission na kahit pansaglitan lang siguro itong cold na person na yan. Parang
pagkaganyan, pangit ng energy niya, pangit yung attitude niya, may attitude siya guys. Ma-pride na instead na i-pursue ka niya kasi lalo kung nagkaroon ng on and off sa inyo, gano'n, or hiwalayan man, instead na i-pursue ka niya at magpakumbaba siya or yung maging submissive, maging down to earth na gusto ko niya makasama, gano'n, no. Baliktad, gusto niya pang, yung alam niyo, mayabang, ano yung gawin niya pang strong yung sarili niya na, alam niyo, yung majestic, maging proud, maging ganon, na maglagay ng boundary, na magtaas siya ng guard niya. Alam niyo yun, yung ganon. May ugali siya. That is a red flag. Ito si King of Pentacles, yan ang the one for you. Kilala ba ni Knight of Pentacles in reverse na yan? Si King of Pentacles, kilala ba niya? Hindi niya kilala yan si King of Pentacles ni Knight of Pentacles in reverse. Knight of Pentacles. Mahal ka ba ni... tingnan ko. Nang-spy na. Di kilala ka niya. Mahal ka ba ni King of Pentacles? Oo, mahal ka niya. Gustong-gusto niya talagang magtagumpay. Mag-umpisa kayo ng... wala na yung mga blockage, no? Sa path ninyo, sa way ninyo. Between the two of you, wala na yung mga blockage, yung mga mahadlang, mga harang, na gusto nyo maging victorious, na maging successful, magtagumpay talaga, mapag-umpisa kayo ng matagumpay na relationship. Ano yung gusto niya umpisa na maging matagumpay ni King of Pentacles? Yung pagtitake niya ng action towards you. Pagtitake niya ng risk sa'yo. Oh my gosh. So, yan. Pag nalaman ba ni Knight of Pentacles in reverse na i-pursue ka ni King of Pentacles, mas mature na ito mag-isip si King of Pentacles. Mas responsible yan siya. At itong isa na to, and may ugali ito. Hindi nagsiseryoso ito o hindi nagkukumit. Walang balak mag-commit yan kasi in reverse. Ito, si King of Pentacles, mas responsible na to. A good provider pa to, sensual and intelligent person. Pag nalaman ba ni Knight of Pentacles na i-pursue ka ni King of Pentacles, haharangan niya. Oh my gosh, haharangan niyo. Huwag na siya umipal. Malakas ang loob niyo. Passionate siya, brave siya, naharangan niyo. Pagka nalaman niya, ipupurso ka na niya ni Knight of Pentacles in reverse. Nabubuo na kayo daw ng pamilya. Pag nalaman niya, may magpurso sa'yo na iba. So, habang ang tingin niya ay lalo na kung nakipag-communicate ka na dyan na gusto mong bumalik or alam niya na gusto mong bumalik sa kanya, pwedeng ganun, ay lumaki yung ulo niyan. Pero, kasi ma-pride siya Pero kung hindi yan toxic, hindi yan magma-pride pa, hindi yan maging ma-prideful pa. Hindi yan maging garden, instead ipurso ka pa niyan Hindi yan maging cold, instead matutuwa pa yan. Magpasalamat pa yan sa Diyos na gusto mong bumalik. Kaso lang, pride yung pinapairan niya. And hindi siya ang the one for you. Ito nakatakda sa'yo, nakatadhana lang siya sa'yo, itong si Knight of Pentacles reverse. Ito nakatakda sa'yo, talagang nakaset na yan na you will be together. You will build a family. Si King of Pentacles. Tsaka siya magmadali na mag-take ng action guys sa'yo, na asawahin ka na niya. Ay hindi maganda, may attitude siya. Kasi pag alam niya may magpurso sa'yo na iba na agawin or may aagaw na ng atensyon niya sa'yo, na may siseryoso sa'yo na iba na manganib na mawala ka na sa kanya, na wala na siya ng pag-asa sa'yo.
Kasi pag kinuha ka na ni King of Pentacles, pag kunwari nasawa ka na ni King of Pentacles, ay, o tsaka siya magti-take na action sa'yo na ipurso ka niya na gusto niya din bumuo ng pamilya with you. Aw. Parang gusto niya ng competition pagka ganyan. Gusto niya kasi ng mga exciting eh. O baka gusto niya ng mga competition, yung makipag-compete. O, para patunayan yung sarili niya. Para siyang bopols. Ganyan yung ugali ng mga bopols eh. Mahilig makipag-compete ba? Man-challenge. Mga ganon. When hindi niyo naman naintindihan yung bopols na salita, mas maganda. Basta term namin yan. Sa amin. Term ng tiyahin ko yun eh. Yung bopols na word. Bopols. Ano ang ini-embody mong energy ngayon? Sana hindi niya kayo mahadlangan. Yung huli ng lahat sa kanya ba na hindi na siya makapangharang para maging masaya kayo ni King of Pentacles na para hindi na mablakan, wala na makapanghadlang sa inyong dalawa. Pero nakatakda naman yan, may nakatakdang oras yan pag nakatakda, may nakaset na yan, nakaplano na yan. Nasa divine plan na yan eh, parang gano'n eh. Gano'n na ngayon. May nakatakdang oras na sa inyo. Gano'n. Ito talaga, nakatakdang magkakaroon ng union sa inyo at mapangasawa mo na bibuild kayo ng family. Ito maaaring nakatadhana o nakadestin kayo na may gagawin lang kayong mission together. Kung ano man yung mission na yan. Pwedeng meron kayong i-build o meron kayong gagawin together ang mga aral. Pwedeng ganun kasi mga kadalasan spiritual yan eh. Or meron kayong kung ano man yung mission ninyo or basta may mission kayo yan, basta nakadestin din naman. Pero it doesn't mean na you will be together. No? Na yan ang mapapangasawa mo, na yan ang makakasama mo sa buhay. Tsaka may ugali siya, may attitude siya guys. Masyado siya mapagmataas yung itong Knight of Pentacles in reverse. May ugali siya. That's not good for anyone. Tsaka pag nagsama kayo, pag mga ganyan na superior, pride, cold, yung lumalaki yung ulo na klase ng tao, mahirap pakisamahan. Para bang hindi masaya ang relationship pagka ganyan. You will not be happy. Lalo kung gusto niya siya ang masunod palagi. Yung hindi marunong magrespeto ng decisions mo and hindi kanya marespeto as his or her partner, di ba? So, maganda yung merong equal give and take sa relationship. May balance. You both love each other na nagtutulungan kayo. May respeto kayo sa isa't isa. Ganun. Ano kayo? Nagkakaroon ka ng vision for sure kasi bukas yung third eye mo. Alam mo yung vision, yung parang ina-translate ka, half tulog, pero half gising, pero hindi na nakakilos yung katawan mo niyan pag ina-translate ka na yung patulog ka na, yung mga ganun ba? Or kaya yung tulog ka, doon nagkakaroon ka ng vision. Na parang akala mo panaginip, no? Yung vision, pag tulog ka na talaga. Pero pag ina-translate ka, ay alam mo na
malalaman mo talaga na totoo siya, no? Ganun ang vision. Iba yung vision sa panaginip. Yung panaginip, hindi yan totoo. It's illusion ng isipan. It's illusion, no? Parang illusion na hindi totoo. Yung panaginip. Pero yung vision, totoo yan. Totoong nangyayari o totoo, magkatotoo siya. Pwede ganun. And kasi yung vision na yan ay isa yan sa psychic ability. Yung nagkakaroon ka ng vision, ibig sabihin, malakas yung perception mo, intuition mo, mga ganun. Basta may psychic ability ka niyan. Bukas yung third eye mo pati. Mahilig kang tumulong or you offer help. Change, pwede din. You offer, parang napaka-maamo ng mukha mo, maamo, parang mabait ka na person, mabait ka na klase ng tao. Pure yung intention mo, pag tumulong ka o pag meron kang in-offer, pure yung intention mo, hindi masama kasi puti, no? Hindi yung panluloko, hindi yung para manipulahin yung tao, hindi para yung may kapalit pala, hindi ganun. Kumbaga, yung tulong mo ay walang kapalit, walang masamang intensyon, wala kang masamang balak, ganun. Parang yung tulong mo ay makapagpabago pati, no, ng buhay ng tao or makapagpabago sa tao or kasi merong butterfly, pwedeng you offer transformation or pwedeng gaganda yung buhay ng kapwa mo, baka yun yung mga tinutulong mo ba, yun yung mga ino-offer mo, kunwari may ano, no, may alam ka na opportunity na pwedeng makatulong sa kapwa mo, no, na para kumita ng pera. Hindi yun scam. Hindi ka nagbabalak na mang-scam o manlamang o malansi. Instead, gusto mong tulungan. So, refer mo siya ngayon doon sa kung ano man yung opportunity na yan. Ay, ganito yung ganyan yung gawin mo doon. Punta ka doon. O kaya ay kunwari ay may mga may sakit yung tao, no, naghihingi ng advice kung anong gagawin niya para o kaya ay kahit hindi nanghingi ng advice sa'yo, parang irito mo siya doon sa pwedeng makatulong sa kanya kung hindi mo man siya matulungan financially. Mga ganun ba yung offer mo na it could help those people. It could, pwede din it could change them kasi butterfly mga ganun. Or you offer help na malaki yung tulong na yan na makapagpabago ng buhay nila, ng situation, o sa pagkatao nila, ganun. O magbago yung status nila, pwedeng ganun. O magbago yung mga tao na yan, from bad into good, pwedeng ganun na. And you are strong. Malamang malakas yung mga kamay mo, pangatawan mo na makalift ka ng heavy things kasi merong beetle. You know what? Yung beetle ay malalakas yung mga paan yan. Kaya nilang magtulak o magbuhat o magtulak ng ilang times yung bigat kaysa sa katawan nila. Ganon. So, you're like a beetle pagdating sa lakas, no, na malakas ka. O you can lift heavy things. You can lift heavy things. Lift na buhat hindi lift na kaliwa. Lift na L-I-F-T. Ganong lift na buhat. Yan.
You can lift heavy things na mas heavy pa sa'yo. Malakas yung pangatawan mo at yung mga kamay mo, yung braso mo. Oh. And yung mind mo din, you have the strength of mind. So, ayun guys. Ito na lamang for collective reading.